ano muna, kasi si kay Coach Sim, nabanggit siya about you dun sa first game. Ano mo lang masasabi mo doon? Nasa trash talking na So, for me, ano yan, yan yung mga kinukwento sa amin ni Raymond. So, ngayon, meron na akong kwentong coaching. So, syempre, sa part na yun, yun nga, basketball to eh. So, kailangan yung focus mo. Kahit ano pang mga sabihin sa'yo, ano mang marinig mo, use it as a fuel. So, yun yung ginawa ko ngayon. Kinausap ako nila Boss Paolo about doon. Pero for me, hindi naman siya big deal actually. Siguro nagkataon lang na merong videos na lumalabas. Pero for me, knowing Coach Jeng, talagang pag sanay na kami as a player, sanay na kami sa mga ganong sitwasyon. Kaya nga that time, nung nagsasalita siya, actually hindi na ako nakikinig kasi syempre hindi naman dapat, di ba? So, nung sinabihan ako ni Raymond na wag daw ako tumingin kay Coach Jeng, alam ko naman kung anong gagawin ko. For me, syempre, hindi pa lumalabas yung video sa review, di ba, that time. So, kung tinamaan ko talaga so, dapat na flagrant foul ako. So, hindi naman siya big deal for me, di ba? Gaya nga ng sabi ni Coach Jeng, ano yan, basketball lang yan, so, nothing personal. And ganun din ako. And sobrang taas ng respeto ko kay Coach Jeng. So, every time na meet ko siya, first game or second game, masalubong, nag-hi kami sa kanya in respect, syempre, di ba? And as a player, syempre, for me, sobrang ang saya sa feeling na, di ba, mabanggit ni Coach Jeng yung pangalan ko, di ba, sa video. So, yun lang, wala naman. Okay naman. Kanina ba, nagkaroon ba ng chance na Actually, hindi. Kasi nung nilabas ako mga 2 minutes ata, 3 minutes, sobrang sakit talaga ng paa ko eh. So, hindi ko napansin or pagtingin ko na lang yung mga players na mapin. Siyempre, di ba? And yun nga, grabe yung rain or shine, grabe yung binigay nila sa amin. Ganun din yung binigay namin sa kanila. Sobrang ganda ng laban, di ba? Talagang yung future ng rain or shine, ang ganda. Maganda yung tinatakbo nila. And yun, shoutout sa kanila. Bong, para ang tagal na yung huling yung semi-final appearance, champion pa kayo sa Philippine Cup. Gano'ng kasarap na you're back here? Siyempre, sobrang saya, di ba? Lalo na ngayon. Magbabagong taon, di ba? Masarap mag-celebrate at the same time, nandito yung family ko from sa US, yung mama ko, tsaka yung kapatid ko, yung pamangkin ko. So, syempre, sobrang saya lang sa feeling na nakabalik kami sa semifinals. And bago matapos ng taon, syempre, magandang nanalo kami. So, yun siguro yung pinaka-thankful. So, yung trabaho namin, sobrang blessed kami na meron kaming opportunity na magkaroon ulit kami ng chance sa semifinals. Gano'ng kahirap yung time na after nung nag-champion kayo, wala kayo quarterfinals, may mga time, mayroon din atang conference na mataas din ng seed nyo, pero na-eliminate kayo. Gano'ng kahirap para sa inyo? Actually, yun nga, gaya nung sabi sa amin ni Coach Nen at Coach Luigi na parang, syempre, yung experience namin sa championship, siguro kinapos kami sa lahat ng mga games namin, mga previous games namin. So, kaya ito, sobrang pinagtrabahuan talaga namin. And alam nyo naman, naglalaro din kami sa EASL. Sobrang, gaya nga na sabi ng management namin, sobrang deserve namin kung nasan kami ngayon. Kasi yung pagod, yung hirap namin, yung training, yung travel, tapos mga imports pa, first time namin magkaroon ng 4-5 imports sa practice. So, yung adjustment namin, sobrang dami namin natutunan talaga. So, yun yung ginagamit namin na weapon namin para, mag-move forward kami sa lahat ng challenges na kukuha namin. So, thankful. Unang-una talaga, pasalamat kami kay Lord, syempre. And at the same time, yung management namin, yung suporta ng mga boss namin, Boss MVP, Boss Will, Ma'am Malu, tsaka si Ma'am Betty, and Boss Paolo. So, sobrang yung support na binibigay nila sa amin, sobra-sobra. Kaya kailangan suklian namin kung ano yung opportunity na binibigay nila sa amin.